Naungkat ng Senado kung bakit nagbitiw si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH dahil ito daw ho ay matapos mabunyag na konektado mano ang kanyang anak sa isang kumpanya na sangkot din sa manumalyang flood control project. Samantala, tinukoy naman ng Senado na may ilang pala mga DPWH officials na lumulustay ng 950 million pesos sa kasino lamang. Grabe naman. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, idinetali na nga ni Senator Ping Lacson sa kanyang ikalawang privilege speech ang marangyang pamumuhay nitong mga DPWH officials na aniyay nangungurakot sa kaban ng bayan habang ang mga Pilipino naghihirap at umiiyak sa epekto ng mga pagbaha. Kaya naman pala Garapal, walang niya at walang konsensya. Ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sa ikalawang bahagi ng kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gate of Hell, ipinakita ni Lacson ang link na nagbitiw na si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa isang kumpanya na dawit umano sa mga flood control projects. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creek. Ayon sa senador, ang anak ni Bonoan na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz ay kabilang sa MBB Global Properties Corporation na konektado umano sa Global Creek Builders. Ang naturang kumpanya ang nakakuha ng mahigit 2.1 billion flood control projects sa gobyerno mula 2018 hanggang 2024. Maglangke Bernardo Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglankes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke Bernardo Bonoan, MBB, Mr. President. Bukod kay Bonoan, sinabi ni Lacson na nakakuha na sila ng ebidensya hinggil sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan sa kasino ng mga tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na abot sa 950 million pesos. Kabilang na dyan, sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza alias PJ Asuncion, Engineer RJ Domasic na nagpakilalang kontraktor ng SYMS Trading Corporation kasama ng isang Erickson San Diego. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng limang ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Halimbawa, itong si former Assistant District Engineer at OIC, District Engineer Bryce Hernandez alias Marvin Santos de Guzman, mayroong combined gross losses sa mga kasino na 435 million pesos. Halos hindi sila nagkakalayo ng OIC Assistant District Engineer niya na si JP Mendoza alias PJ Castro Asuncion na may 418 million pesos sa nakabuwang talo sa iba't ibang mga kasino. Madalas ipinapasok niya ng BGC Boys ang kanilang nakulimbat na milyon-milyong piso sa kasino at ipinapapalit na kasino chips sa Encash para palitawing ito ay kanilang panalo. Isinumitin na raw ni Lacson ang pangalan ng 5 sa Anti-Money Laundering Council. Mr. President, let me show you the record of cash to chips and chips to cash transactions of the BGC Boys sa mga kasino na pinasyalan nila mula taong 2023 hanggang 2025. Henry
alias Joseph Castro Villegas. Cash to chips, 1.1 billion 428,170,000. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion, hindi M or million. Ang masakit ayon sa senador, habang nagpapakasasa sila sa kasino, tuloy rin ang kanilang ginagawang pagpulimbat sa pondo ng taong bayan. Dinodoktor raw nila ang mga dokumento sa mga flood control projects. Isa sa tinukoy ng senador ang flood control structure sa may Capiz Talikit River sa Barangay Pera sa Bulacan na nagkakahalaga ng 92 million pesos. December 17, 2024 daw ito na i-award sa MYMS Construction pero 2 araw lang nakalipas, nagsumiti na ng 46% na completion rate ang kumpanya para makapagkubra na ng bayan. Ito po ang mga larawan na naka-attach sa first billing request dated December 20, 2024 na 46% completed daw. At second billing request dated March 14, 2025. Sabi nga po nila, can you spot the difference? Wala po tayo makikitang pagkakaiba, Mr. President. Let me explain. Maliban na lamang kung ang 2 taong nakatayo noong December 2024 ay hindi umalis at hindi rin gumalaw hanggang Marso ng sumunod na taon, no-brainer ika nga, maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Trabahong tamad para sa trabahong gahaman, Mr. President. Sabi ng senador, robbery na ang nangyayari dahil kinukurakot ang pondo nang wala namang proyekto. Mr. President, SIMS Construction seems to be complicit sa broad daylight robbery na ito. Not once, but twice. Dapat makasuhan din ang kontraktor na ito bukod pa sa forever blacklisting. Hinamon ng senador ang bagong kalihim ng DPWH na si Secretary Vince Dizon na kasuhan ng kriminal at administratibo ang mga opisyal dahil baliwala ang mga investigasyon ng gobyerno kung walang makakasuhan at makukulong. Mr. President, more than ever, we need people speaking up, not talking down on the efforts we have built. Words such as, wala rin mangyayari dyan, wala namang makukulong, at umpisa lang yan, malilimot din yan, do not help our cause, Mr. President, but only embolden those who have robbed us of our hard-earned taxpayers' money. Sa interpellation ni Senator Dante Marcoleta kay Lacson, ibinunyag ni Marcoleta na nakatanggap siya ng text message mula sa kampo ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na nagsasabing isang kongresista ang nag-utos sa mag-asawa na kailangan may mapangalanan na senador sa pagdinig ng Kamara at kung hindi, ipapakontempt ang mga ito. Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary, ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Alex, hindi pinangalanan ni Senator Dante Marcoleta yung sinasabi niyang kongresista, yan daw ay ilalahad niya sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Handa naman si Senator Ping Lacson na isumite kay Secretary Dizon yung lahat ng nakalap niyang mga ebidensya para magamit sa pagsasampa ng kaso laban dito sa mga DPWH officials. Alex. Okay, mayan dun sa ginagawa ng BGC Boys, yung Bulacan, ano ba yun? Bulacan Group of Contractors. Sabi ba ni Senador Lacson, ito ay isang gawain ng laundering?
Alex, oo, tama ka kasi ang sistema daw dyan, yung kanilang nakubrang mga pera mula doon sa mga kontrata sa DPWH, ipinapasok daw nila yan sa mga kasino at pinapapalit ng mga casino chips. Kapag naglaro daw sila at yung iba sa kanila ay natalo o kaya nanalo, yung buong lahat ng ipinapalit nila na casino chips ay kino-convert na yan sa cash. Ibig sabihin, hindi na daw yan dirty money, yan ay napanalunan nila kaya ang matatawag daw yan na money laundering. Ayun. Tapos, after nilang mapalitan from chips to cash, ano yan, pwede na ipasok sa bangko na maaaring pwede mo sabihin na ito'y napanalunan mo sa casino, no? So, talagang ganon. Paano gagawin ng ng Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC? Paano nila matutukoy na ito ay isang paraan ng money laundering? Alex, meron daw silang mga sistema na gagamitin kaya ang sabi ni Senator Ping Lacson, dapat buksan ang lahat ng mga bank accounts nitong mga DPWH officials para makita kung gaano talaga kalaki yung kanilang mga nakuha mula dun sa pagkakasino at mga kontrata sa flood control. Ayun, example na lamang doon kay Alcantara, no? Na meron siyang pinalitan from cash to chips na 1.4 billion pesos. Malaki yun, ha? So, kinumpute namin ni Mads kanina. Sa 2024 to 2025 siyang nagkasino, parang lumalabas, that's 2 years, no? So, 24 months. Estimate namin, in every month niya, sa kasino niya, natatalo siya ng 57 million pesos. So, ganun kalaking pera, may ano? Tama, Alex. Pero kasi yung katumbas na kontrata niya, kung ugatin natin, di ba, noong mga nakaraang pagdinig, ang sabi ng mga senador, noong nakaraang taon lang, aabot sa 500 kontrata yung nakuha ng Bulacan First District. Kung susumahin mo yan, Alex, 700 hanggang 900 million yung halaga ng bawat kontrata. Malamang may ganyan talagang naipatatalo sa sugal itong mga DPWH officials. Okay, dahil nagbago ng liderato ngayon at meron ng mga committee chairmanship na ngayon dyan sa Senado, tila si Senador Ping Lacson na yata ang inilagay sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano magiging pagbabago sa kanyang gagawing investigasyon tungkol dito sa anomaly sa flood control project? Mag-iiba ba sa ginagawa ni Senador Marcoleta? Alex, dapat yung schedule ng hearing ay sa Martes ng susunod na linggo. Pero dahil nagkaroon ng rigodon, sabi ni Senator Ping, pag-aaralan muna niya yung lahat ng ebidensya at mga transcript ng nangyaring 3 magkakasunod na hearing. Sabi niya dyan, ibabatay yung kung sino-sino pa yung kanilang mga ipapatawag sa susunod na investigasyon. Pero ang sabi niya, tama yung tinatahak ng investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta, uugatin nila mula dun sa mga DPWH officials hanggang sa mga politikong posibleng kasabwat dito sa mga flood control projects. Okay, panghuli siguro, Mean, on a lighter side, tila merong pinakita yata si Senador Amy Marcos sa inyo. Ano yung dala niya? Parang ang ganda ng bag niya kanina. Anong tawag doon? Meron siyang, Alex, na kulay brown na bag na buwaya. Sabi niya, nakahuli na daw siya ng isa. Sabi niya, sana daw mahuli na ang lahat at makulong. Iyon. May picture ba tayo at video ba nun, Mean? Direct, meron ba tayo nun? Meron ba tayo nun? Kung wala, okay lang. Nakwento naman meron, Alex, meron. Meron tayo nun, no? Sige. Anyway, maraming salamat sa Mean Corbera.